Grabe, pagkatapos gawin ito ni Kiko Barsaga kay Sandro Marcos, pinakita ni Sandro ang kanyang ugaling Marcos. Kiko Barsaga, na karma? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Si majority leader, siyempre, the gentleman that he is, pinabayaan lang siya ng mga insidente doon. Hindi umalis, so walang nangyari, then lumabas siya. Huwag mong i-skip ito, kasi kung iniisip mo na alam mo na ang nangyari, mali ka. Ang twist ay nasa dulo. Kaya naman kaibigan, panoorin mo hanggang sa dulo para hindi mo ma-miss ang isang pasabog. Pagkatapos gawin ito ni Kiko Barsaga kay Sandro Marcos, pinakita ni Sandro ang kanyang ugaling Marcos. Kiko Barsaga, na karma? Dito nagsisimula sa biglaang pagpasok. Noong Lunes, eksaktong tanghali, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga biglang pumasok sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Hindi siya kumatok, hindi siya nagpaalam, diretso pasok. Pero ang mas nakakagulat, sinara niya ang pinto at sinabing, "Everybody sit down. I want to tell you about my plans. I am running for speaker." Everybody sit down. I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Sabi niya, I am running for speaker. Sabi niya, no? Pero teka lang, bakit siya biglang pumasok? Bakit parang pelikula ang dating? At sino ba talaga ang kausap niya sa loob? Ang alok na hindi mo akalaing bibitawan habang naggulat ang mga tao sa opisina. Ayon pa sa balita ng Manila Bulletin, sa pahayag ni Representative Puno, dire-diretso si Barsaga sa kanyang pitch. Ang sabi pa niya raw, "Ikaw, kung sasama ka sa akin, gagawin kitang Deputy Speaker." Tapos lumapit siya sa sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Ganun ang mga salita-salita niya. Sounds like power move, diba? Pero kaya ba niyang gawin yun? Lalo na at hawak pa rin ng majority bloc ang Kongreso. Kaya dito nagsimulang kumulo ang intrigang politikal. Hindi lang ito simpleng deklarasyon, kundi isang hamon. At ang reaksyon ni Sandro? Ngayon dito nagiging mas interesting. Majority leader si Sandro Marcos, anak siya ng Pangulo, gentleman siya, oo, pero hindi ibig sabihin walang epekto sa kanya ang ginawa ni Barsaga. Ayon kay Antipolo City Representative Ronnie Puno, hindi pinaalis si Barsaga, pinabayaan lang. Pero, at ito ang malaking pero, tinanong siya ni Sandro, "Why are you here?" Boom! Simple lang, pero matindi ang bigat. Kasi kung iisipin mo, ang ibig sabihin nito ay, alam naming may ginagawa ka, pero sigurado ka ba na tama ang lugar at oras? Siyempre nagulat lahat doon, ano? Wala naman nag-react masyado. Si majority leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. And then, sabi niya, well, you know, why are you here? Ginaganyan siya. No? So anyway, nagkaroon sila ng mga insidente doon. Hindi umalis, siyempre hindi naman pinapaalis dahil mabait yung mga na-adak na niya doon. So walang nangyari, and then lumabas siya. At dito papasok ang karma moment. Matapos ang eksenang iyon, hindi pa tapos ang drama. Nang bumalik sa plenary si Barsaga, pinalitan siya ni Representative Aniela Tolentino bilang Assistant Majority Leader. Ouch! Kaya ang tanong ng marami, ito na ba ang tinatawag na instant karma? Kasi pagkatapos ng kanyang pag-aalsa at pagdeklara laban sa NUP, ito agad ang kasunod. At dito pumapasok ang mas malaking plano. Pero, at ito ang dahilan kung bakit hindi ka pa dapat umalis. Hindi lang basta meeting ang nangyari. Ayon kay Puno, buong araw nag-campaign si Barsaga para maging speaker. Sinasabi pa raw niyang ide-declare niyang vacant ang lahat ng seats. Kaya nagulat ang marami kasi hindi ito basta simpleng aksyon. Ito ay isang political gambit na pwedeng ikatumba niya o ikatayo niya. At dito ang ugaling Marcos na lumabas. Dito papasok ang pinakahihintay mo. Paano nag-react si Sandro? Simple, hindi sumigaw, hindi nagalit. Hindi pinalabas si Barsaga. Sa halip, pinabayaan lang niya. At ipinakita na kahit may tila naghahamon, steady pa rin siya. Cool pa rin siya. Very Marcos move. Kaya marami sa mga netizens ang nagsasabing kung sino man ang inaasahan mong magawala, hindi si Sandro yun. Pinakita niya ang pagiging kalmado, mahinahon at marunong sa timing. At ang huling tanong kaibigan, pagkatapos ng lahat ng ito, pumasok si Barsaga.
nagdeklara, nag-offer ng posisyon, nag-campaign at sa huli pinalitan sa majority leadership. Sino ba talaga ang panalo? Kiko Barsaga na nagpatingkad ng kanyang pangalan at agenda o Sandro Marcos na kahit walang masyadong ginawa, lumabas pa rin mas matatag sa mata ng publiko? Isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang laban na ito. At kung inakala mong tapos na, hintayin natin ang mga susunod na kabanata. Sa gitna ng lahat ng intriga, politika at labanan ng kapangyarihan, naalala natin na ang tunay na pamumuno ay hindi lang tungkol sa kung sino ang malakas, kundi kung sino ang handang maglingkod. Sabi nga sa unang Korinto 11 verse 1, maging tagasunod kayo sa akin, gaya ko naman na tagasunod ni Kristo. Kaya kahit mainit ang politika, kahit maraming nag-aagawan sa posisyon, hindi natin dapat kalimutan na ang ating Panginoong Kristo ang modelo ng tunay na liderato, mapagkumbaba, naglilingkod at inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Kaya naman kaibigan, kung si Kiko ay may ambisyon at si Sandro ay may kapangyarihan, ikaw, sino ang sinusundan mo? Sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na tanong, si Kristo ba ang sinusundan mo? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan na siya pong nakakaalam kung sino po dapat ang aming sundan at walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo lamang. Wala pong politiko sa mundong ito ang ideal kundi nais po namin ipasakop ang aming buong puso. Nawa po Panginoong Diyos, ang mga politiko ay maging katulad ng aming Panginoon Kristo na tunay na nililbihan sa bayan at hindi para sa pansariling interes at inyo rin pong patnubayan. Si Congressman Kiko Barsaga at gayon din si Congressman Sandro Marcos at lahat ng mga liderato ng aming bansa. Salamat po Panginoong Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.